Magandang araw sa atin lahat mga kabayan. Marami nga sa ilang kongresista ay tila ba nagagamit ng pamunuan ng House of Representatives para diretsong banatan itong si Vice President Sara Duterte. Ilan sa mga kongresista ay nagpapahayag ng kanilang suporta kay House Speaker Martin Romualdez kasunod nga itong pagsabog ng isyo ng patungkol sa extraordinary expenses, extraordinary fund na ngayon ay hindi maipapaliwanag. At dahil dyan, bawat kongresista ay paisa-isa na nagre-react at pinapalabas po nila mga kababayan po natin na tila ba sila umano ang biktima sa pagkakataong ito. Pero tandaan po natin, saan ba nagsisimula ito? Kundi sa pagtanggal nila ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte at tinawag nga na kalaban ng bayan itong mga pumabor sa pagtanggal ng kanyang confidential fund dahil ang purpose ng confidential fund lalo na itong sa Department of Education ay para bantayan itong mga estudyante at alamin din kung sino nga ba itong mga nagre-request sa mga kabataan para mapunta sa maling landas at mapasok itong ideolohiya ng makakaliwang grupo. Kaya ayon nga sa isang political analyst na bakit nananahimik itong si Pangulong Marcos, posible umano na mayroong sabihin nating sabuatan o posible kaya hindi kayang sabihan ni Pangulong Marcos itong si House Speaker Martin Romualdez na patigilin na ang kanyang mga kasamahan na manahimik na at tigilan na ang pamumulitika at paggamit ng issue ng confidential fund laban kay Vice President Sara Duterte. Nakakalungkot dahil pwede mo naman kaagad sabihin yan kay speaker na itigil nyo na yan. Mm-hmm. And we know presidents do that. Mhm. I mean, FBR to Speaker Joe, di ba? Opo. To Speaker Belmonte. I mean, they get things done. Tigil na yan. But we don't see that. So, yan po ang isa sa mga napuna na ni Malotikia na isang salita lang ni Pangulong Marcos ay kaya niya itong patigilin. So, tila ba hindi mapapatigil ni Pangulong Marcos o bakit kaya mga kababayan po natin, ang ilan sa mga kalyado siyempre ng ating Pangulo ay sinasabi na ayaw lang makialam ni Pangulong Marcos sa parang alitan ni House Speaker Martin Romualdez at ni Vice President Sara Duterte na kung makikita natin ngayon itong si Vice President Sara Duterte ay tila ba iniiwasan niya na at hindi niya na pinapansin itong pagtanggal sa kanya ng confidential fund kasi lalong-lalo na hindi pa naman ito aprobado ng Senado. Magkakaroon pa ng debate sa Senado mga kababayan po natin. So kaya siguro na nahimik muna itong si Vice President Sara Duterte. Pero una na siyang nagpalabas ng pahayag na tila ba pinipersonal siya at sinimulan siyang sirain nitong mga makakaliwang grupo kasabay ng mga Dilawan at Pinklawan at pag-alyansa nila sa buhatan umano ni House Speaker Martin Romualdez. We don't Okay. see that. Sorry. What does that say about the unity? Oo. What does that say about the unity? Abay, sa tingin ko ang unity may sa papel na lamang. Mm. Pero, makikita naman, again, babalik ako, makikita naman natin si BP Sara. Trabaho lang. Nakikita natin parating niyang deferential siya kay Apo. So, hindi naman, yun yung sinabi ko, may nakita ka bang tao ni BP Sara nagmi-meeting para kalabanin ang Pangulo? Wala. Kasi biro mo bigyan ka ng DepEd. Ikaw ba naman makakahinga pa? O, nandun ka sa LCAP na co-chair kayo. Doon na lang. Bakit hindi sabihin, wag niyong alisin yung CIF sa LCAP. Kailangan natin yan. I mean, you have to, this is your budget. It is not the budget of Sara Duterte. It is the budget of President Marcos. You've worked with VP Sara, ma'am, no? Hindi nyo naman tinago po yun. Knowing her personality, how she is, do you think she's just gonna be okay with it? Is she gonna allow herself to, be treated, kumbaga, this way by the president as what you've sort of implied? Paano ko? Ako, my sense, she has matured. Hindi doon sa gusto nating leader na talagang, she's 45, di ba? But she has matured. She has kept her patience intact. She is calm. Sabi nga niya, trabaho lang tayo. And, itong mga pukol na ito, I have nothing to hide. The public record in Davao City is open to everyone.
Pakibato is there. You can visit. I mean, I was so surprised with the photo shown of Pakibato. Ayun yung noon. Sabi ko nga, ba hindi kayo gumawa ng before, after? Sabi niya, ma'am, let them discover. So, ganun po si Vice President Sara Duterte, mga kababayan po natin, na ang sabi niya ay hayaan na lang umano na sila na bahala yung mag-research o mag-discovery sa mga magagandang nangyayari sa Davao City na kanyang pinamunuan nga bilang mayora, mga kababayan po natin. At hindi niya umano kailang ibida or ibida-bida kagaya ng iba dyan na talagang binibida-bida, nagpalabas ng kanilang tarpaulin. Yung iba naman ay sinasabing sila umano yung nag-invite sa Prime Minister ng Japan. So, di ba mga kababayan po natin, nag-aagawan sila ng claim kung sino nga ba yung talagang nag-invite, nagkausap sa Prime Minister ng Japan para magbisita sa ating bansa at kung ano-ano pa ang kanilang binibida. Yung isa naman, gaya ni yung Tiveros, ay binibida naman na umano'y concern siya sa ating mga isda diyan sa West Philippine Sea. Nagpagawa pa ng napakalaking tarpaulin na atin ito, mga kababayan po natin. So, kita nyo ang issue sa West Philippine Sea ginagamit nila para advantage sa kanilang kagustuhan na makilala ng taong bayan at sabihin na concerned sila sa mga Pilipino, concerned sila sa mga isda. Kasi si Vice President Sara Duterte ayaw niya makialam sa issue sa West Philippine Sea, lalong-lalo na hindi niya naman ito area at mandato. Pero syempre, kagaya na sinasabi niya, hindi naman siya pabor sa pambubuli ng China at hindi siya pabor na gusto sakupin ng China itong ating area dyan sa West Philippine Sea. At syempre, hindi papayag itong si Vice President Sara Duterte na makuha ang teritoryo natin ng China, mga kababayan po natin. Ang kanyang kagustuhan ay diplomasya. So gusto niya makikipag-usap din tayo kagaya ng kagustuhan ng kanyang ama na si Pangulong Digong na hindi dadalhin sa sindakan kundi dadalhin sa magandang usapan. So ganun pa man mga kababayan po natin, hindi tayo pabor sa ginagawa ng China na kabulaskugan at mukhang talagang minamaliit tayo. So pabor ako na magkaroon nga ng mga alyansa, makikialyansa ang Pilipinas sa iba't ibang bansa na mayroong ding dispute dito sa China para lalo tayong lumakas. Kasi yun ang kailangan natin kung hindi makialyansa sa atin ng China at patuloy tayong bubulihin. So, makialyansa tayo sa ibang bansa. Pero pagdating sa usapang gera o parang hinihimok tayo na makikipag-away, makikipag-gera, so hindi tayo pabor dyan, mga kababayan po natin. So ngayon mga kababayan po natin, ang nangyari dito kay Vice President Sara Duterte na paninira o yung pagtanggal ng kanyang confidential fund ay maparalisa ang kanyang mga trabaho. Lalo na patuloy siya ngayon na nag-i-extend. Tingnan natin, nag-i-extend ang mga satellite offices ng Office of the Vice President. Siya lang ang Vice President na nakakagawa nito, mga kababayan po natin, na inilapit na ang kanyang opisina doon sa taong bayan para mapabilis ang serbisyo. Kasi kung sa Manila man naman ang opisina niya, paano siya mapupuntukan? Paano siya kung tawag or text or chat? So, mahina ito, mga kababayan po natin. Otherwise, kung mayroon talagang physical na opisina sa ilang probinsya o bawat probinsya ng ating bansa na pwede malapitan ng taong bayan at mapabilis ang kanilang hinihinging tulong. So, dito umano mga kababayan po natin, nagagamit din ni Vice President Sara Duterte itong confidential fund na kanya nakuha pag kinakailangan, so pag emergency. So, syempre, ang yan ay sa Office of the Vice President. At kung sa Department of Education naman, ay ito nga ay ginagamit niya para tiktikan itong mga makaliwang grupo na patuloy na hinihikayat ng mga kabataan para pumasok, sumanib sa kanilang puwersa. Kasi alam natin na mahina na nga sila, tapos may hinahawakan pa siyang NTFL. So napakaraming departamento, mga kababayan po natin, ang hinahawakan ni Vice President Sara Duterte. Na ang mga kalaban ay ginamit naman ang issue ng West Philippine Sea para may rason sila na tanggalin nga itong kanyang confidential fund. Ang ito ni confidential fund ni Vice President Sara Duterte, wala namang na-issue na disallowances. Kasi nagsumite naman siya ng report sa COA, walang sinabing may disallowances. Binigay niya kay Pangulong Marcos, walang reklamo. Binigay niya kay House Speaker Martin Romualdez. At sino pa ba yung kanyang binigyan? Kasi kung nakita nila na may problema, pwede nilang kasuhan itong si Vice President Sara Duterte. Pero hindi nila ginawa dahil aminado sila
na wala silang sapat na ebidensya na ibinulsa o mali yung paggasta nitong confidential fund. So dito napapahiya sila, mga kababayan po natin. So ngayon, nung nagsalita na itong si Pangulong Digong, so dahan-dahan na sila lumaylo. Tingnan mo ngayon, medyo naglaylo sila. So abangan na lang natin kasi naka-break sila. So pagbalik nila, baka dyan na naman sila bubuelo at kung ano-ano na naman ang kanilang issue na ibabato kay Vice President Sara Duterte. Lalo na itong umano'y confidential fund ng Davao City. Pero gaya nga ng sinabi ng ating Vice President, hindi niya kailangang ibida. Ibida-bida yung mga magagandang output na nangyari nga po diyan sa Davao City. So kayo na lang mag-research at kayo na lang ang dapat umalam kasi hindi niya naman kailangan magpabida-bida para malaman umano ng taong bayan kung ano ang kanyang ginawa. Ang taga Davao City mismo ang makapagsabi niyan at yan din ang ginagawa niya ngayon sa Office of the Vice President. So tingnan niyo, trabaho ng trabaho kahit binabatikos, kahit binawasan na ang pondo. So anyway, abangan natin ang mangyayaring debate sa Senado. Sino-sino ang mga senador na posibleng suportahan ang confidential fund ni Vice President Sara Duterte at sino ang mga senador na babaliktad. Kasi sa mga kongresista, talagang babaliktad na. So, malayo pa naman ang eleksyon pero nagsisimula na sila. Abangan na lang natin yan, mga kababayan po natin. Kaya para sa inyong sariling komento at opinion, huwag kalimutan mag-iwan sa ating comment section. Maraming salamat.